Yung mga findings daw, di ba, si Speaker Martin Romualdez, nang imbitahin mga kababayan, dating speaker pala, Martin Romualdez, nang imbitahin ng ICI, mismo siya pumunta doon para mag-cooperate po sa investigasyon. So this time, sabi ng ating Pangulo, sa update po, si Saldico hindi pumunta po pala kasi nasa ibang bansa nga po at ayaw umuwi kasi sabi ng kanyang abogado, may threat sa kanyang buhay. But anyway, kwento nila yon. Dito tayo sa issue kay Martin Romualdez na sabi ng ating Pangulo, lahat ng nakuha na ebidensya ng ICI, ipapasa na po mga kababayan sa Ombudsman. For the Ombudsman to file a case kung sufficient yung mga ebidensya laban kay Saldico at saka kay former Speaker Martin Romualdez, then a case will be filed. Patunay lang po na ang ating administrasyon walang kinikilingan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Gusto kong i-share sa inyo itong latest na statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue po ng flood control scandal. Tungkol ito kay Martin Romualdez at saka kay Saldico. So ito po yung patunay, mga kababayan, na yung ating Pangulo consistent sa kanyang mga statement na kung saan dalhin ng ebidensya. Magpa-file ng kaso po ang ating gobyerno through the ICI. Ito po yung statement ng ating Pangulo. Inyong lahat, kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya at kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po sa inyo lahat. So yan po ang statement ng ating Pangulo. Yung mga findings daw, di ba, si Speaker Martin Romualdez, nang imbitahin mga kababayan, dating speaker pala, Martin Romualdez, nang imbitahin ng ICI, mismo siya pumunta doon para mag-cooperate po sa investigasyon. So this time, sabi ng ating Pangulo, sa update po, si Saldico hindi pumunta po pala kasi nasa ibang bansa nga po at ayaw umuwi kasi sabi ng kanyang abogado, may threat sa kanyang buhay. But anyway, kwento nila yon. Dito tayo sa issue kay Martin Romualdez na sabi ng ating Pangulo, lahat ng nakuha na ebidensya ng ICI, ipapasa na po mga kababayan sa Ombudsman. For the Ombudsman to file a case kung sufficient yung mga ebidensya laban kay Saldico at saka kay former Speaker Martin Romualdez, then a case will be filed. Patunay lang po na ang ating administrasyon walang kinikilingan. Kahit kamag-anak, kahit pinsan, mga kababayan, kung may ebidensya, ipafile po yung kaso. And this time, ito yung latest din mula sa Ombudsman as reported by GMA po. Ayan, the Ombudsman will file charges against former Speaker in Leyte 1st District Representative Martin Romualdez in relation with the flood control mess in the next 6 to 9 months daw, sabi po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sabi dito sa report ng GMA, Remulla made the remarks in a forum on the flood control controversy organized by the University of the Philippines College of Law and held at the UP Bonifacio Global City. Remulla added that the Ombudsman are looking at other angles but declined to go into detail. He said the Ombudsman has to go and look at the evidence with the specific violation of the law. So yon mga kababayan, ibig sabihin, walang sasantuhin po ang ating gobyerno
Titingnan ang ebidensya at kung sapat ang ebidensya mga kababayan to file cases against si Speaker Martin Romualdez or former Speaker Martin Romualdez, then a case will be filed. Sabi dito as a background ng kwento ng GMA report, earlier this month, Remulla said Romualdez as then Speaker may be liable for gross negligence over the actions of ex-Ako Bicol Party List Representative Saldico, who is facing criminal complaints over an allegedly anomalous 289 million flood control project in Oriental Mindoro. Sabi ni Remulla, Romualdez cannot be blameless over cause alleged acts in the bicameral conference committee that reconciles the Senate and House versions of the proposed national budget. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Ang kaso can be filed. As stated, mga kababayan ni Ombudsman at mismo ng ating Pangulong Bongbong. Pero alam naman po natin, sa batas, ang isang akusado is deemed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Di ba alam naman natin po yan? Kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang pamilya Marcos po, di ba? Gabundok na kaso ng pagnanakaw, ill-gotten wealth, 930 cases po yung final sa kanila. At dumikit na nga po yung yung salitang magnanakaw sa pamilya Marcos, di ba? Until today, tinatawag silang magnanakaw. Pero after 30 years, mga kababayan of litigation, isa-isa na napawalang sala, mga kababayan, yung mga kaso na final laban sa pamilya Marcos, binabasura ng korte. Bakit po? For lack of evidence. Ganun lang po yan. So a person can be accused o pwede siyang kasuhan, mga kababayan, ng kung anong kaso. Pero sa ilalim ng batas, alam naman natin po na ang isang akusado, considered siya as innocent. Inosente pa siya until proven guilty beyond reasonable doubt by a competent court. So hindi nangangahulugan na halimbawa si dating Speaker Martin Romualdez, finala ng kaso ng Ombudsman or finala ng kaso sa Ombudsman, guilty na po siya. Hindi nangangahulugang ganon, mga kababayan. Di ba po? So maybe si Martin Romualdez will face cases in the Ombudsman or maybe in the Sandigan Bayan for graft or plunder, depende sa makikita, mga kababayan, na ebidensya. Pero hindi nangangahulugan na guilty na siya. Tama pa, mga kababayan? And I think si Martin Romualdez naman po will face squarely any case filed against him at hindi po iiwas sa trial. Hindi tulad ng mga Duterte na pinipigil po yung trial. Tulad ng impeachment case na final ang laban po kay Sara Duterte, na-impeach si Sara ng Congress. Pagdating sa Senado, hindi nangyari yung forthwith trial shall proceed forthwith kasi nga po marami sa mga senador kampi sa mga Duterte. Di ba po? Hindi nangyari yung mga pagyayabang ni Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath. Yun pala ang gusto, dismissal, at ang nangyari, archive. Yusip po, parang yung kanyang tatay ganun din. Lahat ng delaying tactics para hindi matuloy yung trial sa ICC, yun ang ginagawa ng kanyang mga abogado. Hindi ganon, mga kababayan, sa tingin natin, ang position po ni dating Speaker Martin Romualdez. So they can file a case. Libre ang pag-file ng kaso. Ang prove beyond reasonable doubt is another story. Tama po, mga kababayan. So sabi dito, mga kababayan, sa report ng GMA, last weekend co-released a series of videos in alleged that Romualdez and President Marcos Jr. received up to 56 billion in kickbacks from allegedly anomalous flood control projects. He also claimed that Marcos ordered the insertion of 100 billion worth of projects in the 2025 national budget through the Bicameral Conference Committee. Itong kwentong ito, mga kababayan, na-debunk na ni Ping Lacson mismo. Kasi sabi ni Ping Lacson, sinong kapapacilitate? Ang sagot ni ES Persamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala.
kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President, but in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Nandito yung listahan ng projects. May lista rin ng, nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya bibito? Yan din ang Correct. observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examined. While you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. Hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically yung items na nabito. Saldico list vetoed items. GAA, Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City, 250 million. 800, page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum, Abra. Page 322. Construction of riverbank structure including irrigation system, integration of Longpolo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, Package 3, 100 million. Total, 1.15. Kung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo kasi common sense, siya nag-utos, ibibito niya. Correct. Siya nag-utos, i-FLR niya. Yeah, interjection, Your Honor. Yes, sir. Just for clarity, the handwritten letter was given to the President yesterday. I think Monday, Mr. President. Yesterday. And At thereafter, 2 p.m. and thereafter he asked. There were resignations. He asked for the resignation. In this case, Mr. President, courtesy resignation is a euphemism for firing. Yeah. All right. Thank you. Mr. President, the President is a very kind-hearted person. I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? But that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. So, madaling sabi, base sa mga ebidensya po, walang kinalaman talaga yung ating Pangulo sa insertion. May mga naglaro within the BICAM at may mga kasabwat, pati sa Office of the President, yun na nga po, yung pamangkin ni E.S. Bersamin, nasibak na po, pati si Bersamin nasibak. So hindi kinikonsinti, madaling sabi, ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ganitong mga gawain, corruption in the government. Consistent siya po. Sabi nga natin, kung ang Pangulo mismo involved dito sa flood control scandal, bakit naman siya magpapaimbestiga? Para Para ikulong niya yung sarili niya, tulad ng sinabi ni Sara. Ikulong na niya yung sarili niya. Walang tao na matino ang pag-iisip na ipapahamak yung sarili niya intentionally. Tama ba? So subaybayan po natin itong mga developments, itong latest na pronouncement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko,
ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, maka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay pa. So yan muna yung ating short video mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matitindi ang mga developments ng balita ngayon. Yan po yung report ng GMA News. The Department of Public Works and Highways and the Independent Commission for Infrastructure filed with the Ombudsman a recommendation to pursue plunder charges against former Speaker Ferdinand Martin Romualdez and former Ako Bicol Party List Representative Saldico over alleged anomalies in flood control projects. Ito'y kasunod ng statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos kanina. Ito yung statement ng ating Pangulo kanina. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, maka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. And with that, nag-react na rin po si Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez. Yan yung news update po mula sa ABS-CBN. Sabi diyan, former Speaker Martin Romualdez says he is ready to face any investigation after DPWH ICI recommended filing of plunder, graft, and bribery charges against him. Sabi ko sa inyo, si Martin po hindi umiiwas. He will face the music. Diba po? Yan ang magaling na leader. Totoong matapang na leader. Hindi po umiiwas sa investigasyon. Wala na kung ano-anong mga palusot para hindi makaharap sa investigasyon. Di ba? Frontal, mga kababayan, na hinaharap ni Martin Romualdez anumang kaso. At yung ating Pangulo, malinaw sa kanyang statement kung saan dali ng ebidensya, ipafile ang kaso, mga kababayan. O ito yung press con kanina, mga kababayan ni DPWH Secretary Vince Dizon. That people will be held to account, no matter who they are, no matter how close they are. If the evidence leads to them, they will be held to account. And I think there is no stronger proof point to that than the President's early morning message today, where he reported to the entire country that both the DPWH and the ICI will be referring, and which we already have just an hour ago, to the Office of the Ombudsman
recommended charges against former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. We are basing this referral on evidence. We're not basing it on a video on Facebook. We are basing it on evidence, and the President, as he said here, and as he said this morning, wherever the evidence leads us, that is where we will go, no matter where or to whom it leads to. That is, I think, the biggest assurance and the most important assurance that our President has been repeatedly saying since his famous words at the State of the Nation address in late July. It has taken 3 months, yes, but as the President always says, we want to be sure. We want to be sure that the evidence is there, and we want to make sure that everyone who needs to be held accountable will be held to account. And I think we are there. A few days ago, Sabi ng mga nag-react, sabi ni Teresita Cobinar, handang humarap ang taong walang sala. Sabi ni Rima Joy, nag-practice na ba ang lahat? Sabi ni Manuel Austria, yung matapang si Romualdez, ganyan dapat handa. Sabi ni RBN Acosido, andyan si Pinsan, ba't siya matatakot? Binigyan na naman ninyo ng malisya. Ang husgado po, hindi kontrolado ng executive. Tama po? Itutulad ninyo sa panahon ni Digong na hindi nagpa-function ng maayos yung justice. Sabi ni Hermie Mabilio, the truth will set you free. A script is not allowed. Kung ano-ano na ang mga reactions ng mga tao. Damn if you do, damn if you don't. Pag hindi finailan ng kaso, may reklamo kayo. Ngayon na nirekomenda na yung pag-file ng kaso kay Martin Romualdez, binigbigyan na naman ninyo ng malisya. Sabi nga natin mga kababayan, ang pag-file ng kaso, hindi nangangahulugan po na yung finailan ng kaso, yung akusado, guilty na. Just like Sara, just like Digong, or anybody else. Until proven guilty, beyond reasonable doubt, ini-accuse po, sabi sa batas, presumed innocent. Di ba po? There is such thing as presumption of innocence. Kaya nga po si Martin Romualdez, malakas ang loob niya, harapin ang kaso. Kasi sa kanyang paniwala, laman siya pong sala. Walang ebidensya po kay Martin. Walang malakas na ebidensya. Pero kung yan ang gusto nila, kailan ang kaso si Martin Romualdez, mas mabuti po para masagot niya in the proper forum. In the proper forum, mga kababayan, is the court. Di ba po? Kasi kung lagi lang kwento sa media, sa social media, ang mangyari niyan, lahat propaganda. Di ba po, mga kababayan? Sabi ni Martin, ready niya ako to face any investigation. After DPWH, ICI recommended filing of plunder, graft, and bribery charges against him. Ganyan po dapat ang isang leader. Confident siya. Di ba? Hindi tulad ni Piatos po, bloodbath pero ayaw harapin yung trial. Handa na harapin ang trial para maidefensa niya ng maayos yung kanyang sarili laban sa mga akusasyon. Di ba? Pero dapat natin pong maintindihan na yung ICI, wala man po silang na-found out na adverse finding. The ICI official transmittal, mga kababayan, to the Ombudsman explicitly states that its referral contains no finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. This is the only document that has legal weight on his conduct. Kasi po, we have to understand na yung ICI's referral, mga kababayan, procedural po siya. Hindi man siya po accusatory. Ayan po, the ICI clarified its submission is not an indictment, but a procedural step to allow the Ombudsman to conduct its own independent evaluation. The referral merely forwards transcripts, recordings, and affidavits without any recommendation for charges, without a conclusion of wrongdoing, and without adverse comment.
Ganon, mga kababayan. Si Martin Romualdez po, fully cooperated with the ICI. Nang imbitahin siya po, pumunta siya. Tinanong siya, sinagot niya yung mga katanungan ng ICI. Kung ano ang kanyang involvement. Kung ano yung kanyang participation dito sa controversy, sa flood control scam. Voluntaryo siya na nag-appear sa commission. Noong October 14, nag-submit siya ng sworn affidavit, answered questions directly, and placed himself fully under ICI jurisdiction. Yung kanyang cooperation forms part of the official evidentiary record sent to the Ombudsman. Yan ang katotohanan dyan. Fully nakipag-cooperate yung ating dating Speaker of the House. Hindi tulad ng iba na inaakusa po, umiiwas, nagtatago. Si Speaker Martin po, si dating Speaker Martin, hindi po umiwas, hindi nagtago. Yan ang pagkakaiba niya. Gets na ninyo? So sabi dito, the ICI confirmed no evidence establishes liability. The ICI stated that nothing in its evidentiary record establishes liability on Romualdez as of its report submission. This means the month-long review, including testimony, documents, and recordings, did not produce a basis to hold him administratively or criminally accountable. So only the Ombudsman can determine liability, hindi po yung DPWH. The Ombudsman is the exclusive authority over public officials under Article 11, Section 13 of the Constitution and Republic Act 6770. Ang DPWH has no jurisdiction to determine liability for legislative acts, budget amendments, or congressional processes. So any move by DPWH to file charges or even to recommend matters involving a legislator falls outside its mandate and has no constitutional basis. Yung ombudsman lang po, mga kababayan. So another point, mga kababayan, yung ICI forwarded all materials for ombudsman review, not to prejudge. The commission made it clear that its transmittal was only to prevent duplicative or fragmented investigations, and that the Ombudsman is better equipped to determine if accountability exists. The referral expressly leaves room for additional evidence, if any, underscoring that none currently points to Romualdez. Yan po ang facts, mga kababayan, ng kwento. So makikita na natin, mga kababayan, na yung ICI's findings directly contradict any implied DPWH accusation. Yung DPWH internal review was done without hearing Romualdez, without jurisdiction, and without authority to assess the actions of a member of Congress. In contrast po, the ICI, the body specifically tasked to investigate flood control anomalies, found no basis to implicate him after giving him an opportunity to be heard as well. So malinaw po yung ICI referral. This is not a case against Romualdez. Walang conclusion of guilt, no finding of liability, no recommendation for charges, no adverse comment, no allegation supported by sworn evidence. So ito po yung legal reality. A procedural referral cannot be twisted into a case. Sending documents to the Ombudsman is an administrative requirement. Hindi po siya signal of wrongdoing. The ICI's own wording removes any doubt. The referral is not a judgment, and any issue must be evaluated from the ground up by the Ombudsman. Gusto nating linawin yan kasi maraming twisted na kwentong lumalabas sa mainstream media, mga kababayan. Hindi natin alam kung sinasadya for, sabi nga natin, mga kababayan, hindi man natin masisisi minsan sa mainstream media. Kailangan kasi ang kwento dapat controversial lagi para maraming nakikinig, maraming nanonood. Pag mali, di tama na lang. Di ba? Minsan po yung pagkasulat ng kwento, may gatong, may dagdag.
Bakit ko alam? Galing po ako sa mainstream. Bala na. Pagaling pa ako mali yung kwento, magre-react na lang yan yung tatamaan. Di pagbigyan mga kababayan na makapagsalita. Ang importante, may controversy para laging may nanonood sa kwento, may nakikinig. Nagets na ninyo, mga kababayan? So, malinaw po sa kwentong ito na yung competent investigating body, which is the ICI na binuo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang adverse finding na ginawa. ICI made no adverse finding, identified no liability, and forwarded the file strictly for procedural coordination po. So any attempt to convert that into an accusation against former Speaker Martin Romualdez ignores the records and distorts the fact. Kaya po si Martin Romualdez, confident po siya. Former House Speaker Martin Romualdez says he is ready to face any investigation after DPWH ICI recommended filing of plunder graft and bribery charges against him. Ganon mga kababayan. Kaya linawin natin, ito post mismo 5 hours ago ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi niya? At kaya ngayon ay nais kong ipaalam sa ating mga kababayan ng ICI at saka DPWH lahat ng nakuha nilang impormasyon ay i-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder. Baka. Hindi pa man nag-file. Baka mag-file ng kaso ng plunder or anti-graft or indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat. Malinaw na po. Minsan kasi pinapangunahan natin ang mga agencies at minsan yung ating Pangulo mismo, pinagpapasalita natin ang hindi niya sinabi. Anong sinabi niya lang? I-refer. Baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Hindi pa man po nag-file, baka mag-file. Kasi i-evaluate muna. So, ni-refer ng ICI yung mga findings nila for evaluation kung baka mag-file na ng kaso. Anong uri ng mga kaso na baka i-file? Baka kaso ng plunder o anti-graft or indirect bribery. So yon, mga kababayan, ang totoong kwento. Walang labis, walang kulang. At ang sabi ni Martin, ready siya. Ready siya to face any investigation. After DPWH ICI recommended filing of plunder, graft, and bribery charges against him. Ayos na pa. O masaya na kayo? Hindi pa rin masaya? Iba kasi ang gusto ninyong mangyari. Ang gusto ninyong mangyari, isabit yung ating Pangulo. Napakalinaw po doon sa kwento ni Ping Lacson. In fairness niya sa ating Pangulo, napakabait kasi. Ginamit yung ating Pangulo po para makapangwarta yung iba. Di ba? Pero hindi po yon kinukonsente ng ating Pangulo. Kaya nasibak si Bersamin, yung kanyang pamangkin. Ngayon po. Page 322, Ping Lacson. construction of riverbank structure including irrigation system, integration ng Long Polo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, Package 3, 100 million. Total, 1.15. Kung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DPCC family para maliwanagan naman natin and in the presence of the media
maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo kasi yan, common sense. Siya nagutos, ibibito niya. Correct. Siya nagutos, i-FLR niya. Interjection, Your Honor. Yes, sir. Just for clarity, the handwritten note letter was given to the President yesterday. As I think Monday, Mr. President. Yesterday. Yesterday. And At 2 thereafter, p.m. and thereafter he asked There for were resignations. he asked for the resignation. In this case, Mr. President, courtesy resignation is a euphemism for firing. Yeah. All right, thank you. You know, Mr. President, the President is a very kind-hearted person. You know, I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? But that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. Because, you cannot, just fool around and misrepresent the President of the Republic of the Philippines. No matter how kind-hearted he is, let's not take advantage. Ginamit lang Yun po yung yung ating nakakasama ng Pangulo loob. sa insertions. Kaya binito po ng ating Pangulo, hindi lang 100 billion, 194 billion. Kung sabit sa insertion mismo yung ating Pangulo, tulad ng sinasabi nila, bakit talaga ibibito pa niya? Siya nga yung nagpa-insert, pagkatapos binito niya, mas malaki sa in-insert na 100 billion. Yan ang punto po. Kaya malabo itong mga sinasabi nila. Tapos, anong intensyon talaga? Siraan. Una, si Pinsan, si Martin Romualdez, para i-link yung ating Pangulong Bongbong Marcos at ma-justify ang pag-destabilize nila at iupo si Sara Duterte na pro-China. Kaya po, ang sabi, ang destabilization po, itong mga rallies na to, may nagpupundong foreign actors. Huwag kayong paguguyo sa kanila, mga kababayan. Protect the President. We really have to protect the President. At huwag kayo maniniwala sa mga paninira nila kasi maitim yung kanila pong intensyon sa ating Pangulo. At siyempre, ang intensyon talaga nila, yung ating bansa, makontrol ng foreign actor po ang ating bansa. Konektado to sa West Philippine Sea po. At yung mga activities ng mga foreign nationals, mostly Chinese nationals, mga spies, ginugulo po yung ating bansa. Di ba po, mga kababayan? So ingat po tayo sa mga kwento mula po sa kanila, mga propaganda at paninira. Idagdag ko na lang ito, mga kababayan, kasi Miss Universe beauty pageant sa Thailand, pumasok sa top 5 si Atisa Manalo. Yan o. Sabi diyan sa report ng GMA, malapit na tayo sa ikalimang corona. Atisa Manalo enters the top 5 of Miss Universe, 74th Miss Universe Beauty Pageant. Sa Thailand po ang coronation, ang event ginagawa. Ito yung latest Third runner-up pala siya. Congratulations, Atisa Manalo, Miss Universe, third runner-up. Tapos na pala. Third runner-up siya. 8 minutes ago.